58 katao kung saan 32 ay mga mamamahayag o journalist pinatay dahil sa politika. Ito ang sinasabing pinakamalupit na massacre sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Maguindanao Massacre o mas kilala bilang Ampatuan Massacre. Isipin mo, isang ordinaryong araw sa Ampatuan, Maguindanao. Isang convoy ng 58 na katao kasama ang asawa, kapatid at kamag-anak ni Buluan Vice Mayor Ismael Toto Mangudadatu, 32 journalists at media workers at ilang ordinaryong sibilyan ay patungo sa Sharif Agwak para i-file ang Certificate of Candidacy ni Toto bilang gobernador laban sa makapangyarihang Ampatuan Clan. Bigla silang hinarang ng daan-daang armadong lalaki. Isa-isa, walang awa silang pinatay gamit ang baril at machete. Ang mga bangkay ay ibinaon sa isang mass grave. Ang massacre na ito ay sinasabing the worst single-day attack sa journalists, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At isa sa pinakamalaking political massacre sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Ismael Mangudadatu ay gustong tumakbo bilang gobernador ng Maguindanao laban kay Andal Ampatuan Sr., ang incumbent governor na may malakas na private army. Dahil sa takot sa assassination, ipinadala niya ang kanyang asawa na si Bai Jenaline Mangudadatu, kapatid at iba pang kamag-anak na babae upang i-file ang kanyang candidacy kasama ang 32 journalists mula sa iba't ibang media outlets para mag-cover. Bandang alas 10 ng umaga sa daan patungong Sharif Agwak, hinarang ng humigit kumulang 197 na armadong lalaki, kabilang ang pulis, KAFGU at private militia ng Ampatuan Clan, ang convoy. Sa pilitan nilang pinababa ang lahat, si Datu Unsay Mayor Andal Ampatuan Jr., anak ng gobernador, ay sinasabing personal na namuno sa grupo. Ayon sa mga state witnesses, ang lahat ng 58 na katao, kabilang ang mga babae, lawyers at journalists ay pinatay isa-isa gamit ang baril at machete. Ang mga bangkay ay ibinaon sa mass grave sa bukid malapit sa bayan ng Ampatuan. May mga naiulat na torture at sexual violence bago ang nangyaring pagpatay. Ang motibo, politikal. Pigilan si Mangudadatu na tumakbo at panatilihin ang kapangyarihan ng mga Ampatuan sa Maguindanao. Ang buong bansa ay nabalot ng galit at takot nang malaman ng balita. Ito ang deadliest single attack on journalists sa kasaysayan. Ang investigasyon ay mabilis na nagturo sa Ampatuan Clan bilang salarin sa nasabing massacre. May 197 suspects kabilang sina Andal Ampatuan Sr., Andal Ampatuan Jr., Zaldi Ampatuan at maraming police at private army members. Agad na naaresto ang maraming suspects. Ang paglilitis ay nagsimula noong 2010 sa Quezon City Regional Trial Court. Mahigit sa 100 ang inakusahan at dumaan sa paglilitis. May interlocking confessions mula sa state witnesses, physical evidence tulad ng firearms at vehicles, at testimonya tungkol sa pagpaplano ng massacre. Noong December 19, 2019, pagkatapos ng halos isang dekada, ibinaba ang hatol ng korte. Ang hatol, si Andal Ampatuan Jr. at ang kanyang kapatid na si Zaldi Ampatuan ay nahatulan ng guilty sa 57 counts of murder at sinentensyahan ng reclusion perpetua without parole. Yung 28 na iba pang accused, kabilang ang mga senior police officers, ay nahatulan din ng murder at 40 years na pagkakakulong. May 15 na nahatulan bilang accessories na makukulong ng 6 to 10 years. Meron ding 55 na suspects na na-acquit at mahigit 80 suspects na nananatiling pinaghahanap. Habang si Andal Ampatuan Sr. ay namatay noong 2015 habang nasa kulungan. Ang Maguindanao Massacre ay hindi lamang sugat sa kasaysayan ng politika. Ito ay isang malaking peklat sa kalayaan sa pamamahayag. 58 na buhay ang nawala para lamang sa isang Certificate of Candidacy. Ang nananatiling tanong, tunay nga bang malaya ang ating demokrasya mula sa kontrol ng mga warlord o naghihintay lang ang kasaysayan natin na muli itong maulit?